So, hello mga ka-DIY, ito unwrapping tayo ng mga gamit natin pang DIY natin sa ating sa ating bike. So, ito ay gamit sa pangtanggal sa hub dun sa harap, tsaka sa likod ng mga hindi tawag dito, mga hindi seal bearing. So kailangan din natin to guys. Mura lang to guys, nasa lang to, 96 pesos. Ayan ito. So kasi ito manipis. Pag yung mga ordinaryong wrench yung gagamitin natin, hindi pwede. Ayan yung niya. So solido naman yung itsura niya guys, medyo matibay naman, pati yung pintura niya okay din. Tapos ito yung binili natin na hub. Ito naman guys, hub to ng panglikod natin. So ano to siya, cell bearing, yung ARC, yung ARC yung brand. Bilip pa lang natin nito is 1,147. Kailangan to guys sa mga pag long ride tayo, kasi yung hindi seal bearing nag-a-adjust kasi kusa guys, yun ang problema sa kanya. Ayan hindi ganong maingay ayan, ARC. So yan yung niya. Gusto ko to, hindi ganong maingay. Akala ko 6 volts kasi to guys, kaya sa akala ko maingay, yun pala hindi. So ayos na tuloy to. Mas gusto ko na tuloy siya ngayon. Yan ang inaalala ko. Ayoko yung kasi maingay sobra guys, kasi pag pag may aso, nangahabol yung aso sa maingay na guys, sa maingay. Ito hindi ganong maingay So ayos. Para saan ba to? Lock. Ulit yung natin, alaga natin. Papakabit din natin to. Ang sa long ride kasi guys, delikado siya pag yung hindi seal bearing, kasi mga mahaba yung mo, ikot mo, isang beses lumuwag siya. So nahirapan akong nagwiwiggle na yung niya, yung tawag dito, yung gulong niya, kasi lumuwag yung pinaka cap ng ng bearing, yung ball bearing niyan lumuwag. So kaya nakapag-isip-isip ako na mag-seal bearing na lang talaga ako para sigurado na. Mahirap yung ganun guys, kasi pag lumuwag yung hub mo, maapektuhan din yung caliper mo or yung rotor disc mo, at saka yung clip mo, ay yung tawag dito, yung brake pad mo nagdidikit. So pabagal ka ngayon, mahihirapan ka tumakbo. Yun ang problema pag lumuwag yung nagwiwiggle yung gulong natin. Babagal tayo sa takbo, at the same time matigas na rin siya padyakan, kasi parang kumakayas yung kumakayas yung rotor disc doon sa brake pad niya. So balik tayo dito sa isa. Itong isa marami to guys, mga tools to. Marami tong tools na to guys. Sa Lazada natin to binili. So check na lang natin pa isa-isa. Itong pag-unboxing naman natin, din to, pag-check kung tama ba yung pinadala ng seller. So bubuksan na natin, tapos ko sa inyo pa isa-isa. 4 na piraso to. Ito rubber mallet, kailangan din to pamukpok. Ito ang tools. Ito yung tools talaga natin guys. Ito tawag dito. Ito pantanggal pala to ng hub dito. Itong hub na to, yung tawag dito. Kalimutan ko. Sorry, di pa ako kabisado. Kaya nga tayo bumibili ng mga tools para magdi-DIY na tayo. Tapos ito naman yung pambukas dun sa shock natin. Kulang ng isa. Anong wala?
Ay. Ay, dito pala. Kala ko kulang yung isa. Dito pala guys. Ito, maliit na bagay to. Pero, ano to sa pito guys. Malaking bagay to sa pito natin. Yung sa, ano natin. Ito, pandukot dun sa pinaka, ano, ng pito natin. Ito. Tapos, ito din yung sa iba-ibang klaseng pito to guys. Pwede siyang gamitin. Kaya, importante din to. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Mundo ko vlogs nga pala. So pakiabangan na lang aking mga DIY para sa ating bisikleta guys. Mag-upload na tayo baka next week na or ano. Hindi, mag-upload na tayo talaga. Abang-abang na lang mga ka-DIY natin dyan. So ayan, maraming salamat sa panonood. Mundo ko vlogs nga pala. Paalam, God bless, bye bye.